Mga opisyal na hindi gagamitin para sa personal na interes at pamumulitika raw, dapat ilagay ni Pangulong Bongbong kapalit ng mga nagbitiw na opisyal. Sabi ng mga senador, dapat isama sa balisahan ang kanyang bakuran. Ganun ba? Mean Corbera, Meng? Magandang hapon, Jen. Dapat daw maglagay ng mga opisyal na may idealismo para sa pag-unlad ng mga kapwa Pilipino at hindi gagamitin ang kanilang pwesto para sa kanilang personal na interes, lalo na sa pamumulitika sa 2028 elections. Yan ang payo ni Senador Aquilino Coco Pimentel sa Pangulo matapos ipag-utos ang pagbibitiw ng mga miyembro ng kanyang gabinete. Ayon kay Pimentel, dapat walang ambisyon sa politika ang iluklok sa pwesto para tutukan ang pag-unlad ng Marcos administration. Mungkahi naman ni Senate President Francis Escudero, isama ng Pangulo sa babalasahin ang kanyang sariling bakuran at dumistansa sa mga pabaya at mga makasariling kaalyado. Naniniwala si Escudero na magandang simula ang courtesy resignation para i-recalibrate ng Pangulo ang mga departamento ng gobyerno. Suportado rin ni Senador J.V. Ercito ang mass resignation. Nangahulugan daw ito na mas gusto ng Pangulo na mag-perform pa ang mga cabinet officials. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator J.V. Ercito. President, at siguro basing on the results of the election, sabi nga niya, we probably have forgotten some programs na tingin tayo sa iba. So siguro by asking the courtesy resignations of the cabinet officials, at least they'll mag-perform sila. They'll be on their toes all the time. Hindi yung prete-prete ka lang, kuya-kuya-kuy ka lang dyan sa opisina mo. At least they'll be on their toes, maging action, they'll be acting. Gayahin nyo si Secretary Dizon na Energizer Bunny. Diyan para naman kay Senador Jingo Estrada, hindi raw dapat mabahala ang taong bayan kung nais ng Pangulo na balasahin ng mga miyembro ng gabinete dahil nais lang itong magkaroon ng mahusay at makapag-deliver ng serbisyo sa taong bayan. Balik sa iyo, Jen. Pero Meng, paano nila iiwasan yun? Karamihan ng cabinet position ay mga political accommodation kaya nga sila nilagay ng Pangulo sa pwesto kasi, well, hindi mo may tatanggi yan. Matagal ka nag-cover ng politika, Meng. Karamihan dyan, political accommodation, di ba? Pero magagampanan mo naman daw yung tungkulin mo, Jen, nang hindi ka namumulitika at hindi mo nagagamit yung resources para lang sa iyong personal na interes. Ay, pero siyempre, iba pa rin yung may kulay ka ng politika. Di ba? Kasi minsan, alam mo kasing malakas ang impluensya nito, hindi mo basta-basta mapaparusahan, hindi mo basta-basta mapagsasabihan kasi kung ang pag-uusapan mo ay politika, malakas ito, di ba? Tama, pero sabi ng mga senador, marami pa naman daw na mga mahusay, na mga opisyal na nagsilbi din sa gobyerno, dapat daw yun na lang yung italaga ng Pangulo. Ayan. Pero doon sa punto ni paltan din ng kanyang nasa bakuran, sabi ba? Tama, Jen. Merong ganong may pagpaparinig. Kaso hindi naman appointed yung mga nasa bakuran niya, tsaka hindi naman, di ba? Paano niya papalitan yun? Siguro, mga tatamad-tamad na. Kung halimbawa, oo nga, ang hirap niyan, Meng. Kasi hindi naman politiko, hindi mo naman cabinet secretary nasa bakuran mo. Paano kung miyembro ng pamilya yun? Hindi basta-basta mapapalitan yun, Meng. Oh. Tama, tapos kuya-kuya-kuy lang, sabi nga ni Diba? Senator JV. Oo, sabi nga ng isang senador din, pakaang-kaang lang daw sa Malacanang, di ba? Oh. Tama. Nako. Nag-aantay na 15:30. Ay, nako. Okay, Meng, thank you.